Posible kaya na yung mga politiko, non-government organization, or mga vloggers ng mga Duterte nakinabang din kay Sara Duterte? O posible bang nakinabang din sila sa controversial na confidential at intelligence fund na hinahanap ng mamamayan at kasama sa article of impeachment dahil nakita ng mga congressman ang maling paggamit at mali ring paghahayag kung ano at paano nagamit ang pera. Kasi habang hindi po nagkakaroon ng trial at habang pinagtatakpan ng mga senador na kakampi nila at pinagtatakpan din ng mga kanilang kaalyado na mga Duterte supporters, Duterte vloggers at iba pa, maging ang mga politiko. Kaya hindi na maiwasang pagdudahan na posibleng nagamit nila. Kasi kung yung magugunita, ang Office of the Vice President ay naging aktibo rin sa kanilang mga galaw na sumusuporta doon sa mga kanilang followers. Wala bang kinalaman dyan ang mga press conference or mga batikos na ginagawa ng kanilang mga political vlogger para sirain ang gobyerno ito at ipagtanggol at pinagtatanggol nila ang mga Duterte at ang pangalawang Pangulo? So tanong lang ito, nakinabang ba kayo o posible bang kasama kayo sa nakinabang sa perang hinahanap ng bayan? Kasi yung pong 612 million pesos at yung 125 million, apat na beses na 125 million na winidraw sa Land Bank na hindi naman i-deny ng Land Bank at the Philippines dahil sa kanila winidraw, hindi mauubos yun ng 11 days noong mga panahong yun, December 21 hanggang December 31 noong 2023, naubos ang 125 million. So magandang Paskuhan niya. Ibig sabihin, at yung December 20 hanggang 31, halos holiday na yon. Dumaan doon yung Pasko at Bagong Taon, walang opisina, pero naubos ang 125 million sa loob ng 11 days. Ay yun ay Paskuhan eh. Ano to? Pinamigay ba ito bilang pamasko sa kailang mga kakampi? O saan ginamit? Yan ho yung tinatanong ng Kongreso na hindi nasagot. At sa halip, nagalit pa si Sara. Kaya humantong sa kasong impeachment, complaint at article of impeachment nga po. Yan yun eh. Kaya ako bilang Pilipino, bilang mamamahayag, bilang political vlogger, nagtatanong tayo, saan nga ba dinala yung pera? Sino-sino nga ba ang nakinabang nito? Kasi hindi mo kayang ubusin ang 125 million sa loob ng 11 days kung ikaw ay mag-isa lang. Kung hindi mo ito pinamigay kung kani-kanino. Maliban na lang kung ito pinasok mo sa inyong mga sariling account na dineposito mo, delikado yan. Kasi pwede lang gawin yun. Alam bakit? Na-withdraw eh. Walang cheque. May cheque, in-cash yung cheque. Malinaw doon sa lumabas sa hearing, 425 million. Kalahating billion yun. Na winidraw sa Shaw Boulevard branch ng Land Bank. At inamin din ng bangko na nag-withdraw nga ng ganon ng 4 na beses. So cash yun. Pagkakas kasi madaling ipamigay, madali ring i-deposito sa mga private account. Saan napunta yun? Yan lang ang tinatanong, pero napikon si Sara. Naging hindi maganda ang attitude sa mga hearing, kaya rin may karapatan ang Senado o ang Kongreso na gumawa ng reklamo laban sa kanya. Kaya nga siya na-impeach sa Kongreso dahil hindi niya nirespeto ang Kongreso. Ang mga congressman-elect, binastos niya sa hearing kung ano mga attitude na nakita ng taong bayan doon. Hindi yan maidi-deny. On record sa public hearing ng Appropriation Committee, Blue Ribbon Committee, at saka po yung Quadcom hearing at iba pang hearing. Lumabas doon. Nakita yan in public. Pag tinatanong tungkol sa budget, napipikon, nagagalit, at kung ano na sinasabi. Ayan po yan. Kaya nga nagtatanong tayo, dahil ang pera ng bayan, dapat malinaw kung saan ginamit. Ang lahat ng Pilipino may-ari ng pera ng bayan. Kaya, tinatanong natin, nakinabang ba ang mga vlogger nila? Nakinabang ba ang mga non-government organization na kakampi nila? O mga politikong nagtatanggol sa kanila? Mga politikong kakampi nila? Nakinabang ba kayo? Kaya patuloy kayong humaharang at tumututol sa trial. Patuloy nyo binabatikos ang gobyernong ito dahil nakita nyo na lalabas ang katotohanan na hindi naman pwedeng itago dahil mamamayang Pilipino ang biktima, mamamayang Pilipino ang mayroong karapatang maghanap ng kung ano ang totoo. Ayan.
Okay? At dahil dyan, kahit na ho weekend ngayon, ay tuloy pa rin ang buhay. Pero ito lang ho ang ating paalala. Huwag niyo masyadong personalin ng mga issue lang ho talaga dahil kasi nakaka-stress yan. Pag sobrang stress, stressful yan, so magkakasakit po kayo. Relax lang po kahit paano. Mag-concentrate pa rin ho sa ating trabaho, ano man ang ating hanap buhay na legal, trabaho lang tayo. Lalo na ngayon, malapit na po ang school year opening ng public school sa 16 itong June. Yung ibang pribadong sektor malapit na rin. So yan po yung ating pagtuunan ng pansin. At saka atin din paghandaan, marami kasi opening ng klase 2024, 2025, 26. Pagkatapos ito't nagsisimula na naman yung mga pag-ulan kasi tag-ulan na LPA pa lang, binabaha na. So marami yung dapat yung kaligtasan, magandang buhay ng bawat pamilya natin ay huwag nating kalimutan. Lagi ho tayong nakapokus pa rin. Priority ang ating pamilya, ang ating sarili, bago yung bayan. Pero siyempre, isama rin natin. Tayo po may obligasyon pa rin. Huwag nating kalimutan ang pagsuporta sa gobyerno at pagsunod sa ating mga batas. Paalala lang po yan. Maghanda tayo sa opening ng klase sa ating mga bata, mga anak, apo at lahat. Ganda rin natin itong papasok na tag-ulan. Okay? Tulungan natin ang ating sarili at ang gobyerno para hindi na tayo maging pabigat pa sa kasalukuyang kinakaharap ng bawat isa sa atin at ng pamahalaan. After all, lagi kong sinasabi, ang pamahalaan ay mga Pilipino. Kaya tayo ay dapat magsakripisyo. Pero huwag na naman din natin kalimutan itong ating karapatan at obligasyon, bantayan at sabihin natin ang tama at mali nung ginagawa ng mga nasa gobyerno. Lalo na po yung mga elected official na malayo ang kailang ginagawa sa kanilang pinanumpaan na saligang batas. Ayan po ang ating palaala. Okay? Ang magandang balita ay patuloy daw pong bumababa ang inflation. 1.3 na lang ang inflation. Bumababa daw ang pagbilihin tulad ng bigas. Okay? At tumataas din po ang bilang na may trabaho. Nababawasan na ang jobless. Yun lang mga jobless dyan na talagang dahil sa siguro katamaran, ayaw magtrabaho, kaya wala silang trabaho. Pero yung nagsisikap na gusto magkatrabaho, magkahanap buhay, ayon sa Philippine Statistics Authority, patuloy pong tumataas. 95.9% po, ganyang kataas ang merong trabahong Pilipino. Yung hindi nakakaroon ng trabaho, baka hindi kayo naghahanap. O baka kayo talagang ayaw magtrabaho, ay wala tayong magagawa ron. Pero yung nagsisikap na magtrabaho, nagsisikap ang gobyerno, mabigay sila ng trabaho, patuloy pong tumataas. Yan ang magandang balita. Kaya mag-aral, paghandaan ng kalamidad, magtrabaho, kung wala trabaho, maghanap, makakakita kayo. Excuse me po. Excuse lang po. So, ayan po, ang totoo. Magkakaroon, ang ating ilong natin, sinisipon tayo magkakaroon po ng positibo at magandang buhay pa rin kung tayo ay susunod sa batas at magsusumikap. Ayan, please like and share, subscribe. Excuse me po nahatsing ako sinisipon yata tayo pagka ganito pang panahon.